Yun. Hi guys, I'm back. I'm Neko Rosal. Our topic for today is kung paano ko mausap o kausapin si client na simple lang. Okay? Kasi before, nung baguhan ako sa MLM business, ako yung tao na may agad mag-present. Kausapin mo pa lang si client, pinipresentahan ko na agad yung business na sa totoo lang is hindi naman talaga sila interesado. Kaya ang resulta, yun, tatakot-takot na rejection. Dumating pa yung time na nag-burnout na ako kasi feeling ko wala akong mapapasali sa business ko. Ito yung reason kung bakit ako gumawa ng video para turuan ka kung ano yung mga dapat mo sabihin o yung way kung paano mo may invite si prospect or si clients mo na hindi niya alam. Okay? Meron akong ipapakita sa inyo na isinulat ko. I hope may matutunan ka dito sa short video na gagawin ko. Gawin mo kung kaya mo, sulat mo rin siya para alam mo yung gagawin mo pag magpe-present ka na or mag-message ka na kay prospect or kay clients. Okay? Ito yung sinulat ko. Ayan. Simple lang. Lalong-lalo na kapag ang client mo or si prospect ay i-message mo lang siya gamit ang internet. Ito yung mga possible na pwede mo sabihin sa kanya. From kasi sa akin, yung iba kasi hindi ko alam kung ano ba yung way nila eh. For me, ang magandang dapat gawin, unang-una, lalo kung kaibigan mo yung client mo, yung prospect mo na gusto mong presenta ng business, ayan yung way kung paano mo siya unti-untiin na-invite sa business mo na hindi niya alam na ini-invite mo na pala siya. Okay? Ano ba yan? Meanings to family. Paanong family? Ibig sabihin, kakamustahin mo muna siya na example, friend, kamusta? Kamusta yung pamilya mo? Kamusta ka na? Lalo kung matagal lang hindi nakikita. Kamusta ka na? May pamilya ka na ba? May anak ka na ba? Etc. Ilan na ba kayong magkakapatid? Nadagdagan na ba kayo? Okay? Yun yung mga simpleng ways na parang pagsimulan nyo ng conversation nyo. Okay? Pangalawa, yung R is recreation. Okay? Example, kung yun nga, kung yung prospect mo o yung clients mo na pinupuntirya mo is kakilala mo, alam mo kung ano yung ginagawa nyo before. Example, bro, kamusta? Nagbabasketball ka pa ba? Okay? Minsan labas tayo, banding tayo, laro tayo ng basketball, etc. Ikaw na yung magbibigay ng mga something na pag-uusapan nyo about dyan. Okay? O is occupation. Simple lang, ano ba yung occupation? Kung tulad nga ng sinabi ko, kakamustahin mo siya, nakamusta mo na yung pamilya niya, kung ano ba yung ginagawa niya, kung ano pa rin ba yung libangan niya. Pangatlo is occupation. Kamustahin mo siya kung ano na ba yung trabaho niya, saan na ba siya nagtatrabaho, kamusta naman ba yung income niya, okay naman ba siya doon, masaya naman ba. Dyan pa lang, sa topic na yan, yung O na yan, yung occupation na yan, malalaman mo kung ano yung big way niya or kung ano yung problema niya. Diyan mo malalaman kung kailangan niya talaga yung ino-offer mo na business. Okay? Kadalasan kasi pag ako ang nagme-message sa mga clients ko, sa mga prospect ko, pag yan na yung topic na sinasabi ko, medyo nagsasabi na sila sa akin ng mga problema na mahirap ang trabaho ko, wala kang pagbabago maliit pa rin yung sahod, etc. Yan yung mga kadalasan sinasabi ng mga prospect at mga client na sinachat ko. Tama? At that time, malalaman mo na kailangan nila yung business opportunity na offer mo na pwede nilang gawin part-time. At doon mo na masasabi yung pang-apat na dapat mong sabihin sa client o prospect mo. Ayan na yung M. Yan dyan na papasok yung, kung tawagin siya is message. Diyan mo nasasabihin, sakto bro, baka makatulong sa iyo to. Meron akong tinatayo na business or inupisa na business.
na pwede mo siyang gawin part-time kahit nagtatrabaho ka. Tama? At doon pa lang, parang makapag-close ka na ng schedule mo. Kasi bakit? Sa dami-dami ng napag-usapan nyo at problema na nailabas sa iyo ni client, for sure, aalamin niya at gusto niyang malaman kung ano yung ino-offer mo kasi bakit problema niya pere. Tama? At may ino-offer ka na pwedeng makapagkakitaan niya part-time. Pwede siyang kumita 5,000 a month. Pwede na yun, malaking tulong na yun para sa kanya lalo kung may pamilya na siya. Hindi mo na papansin, yung ginamit mo yan, yung way na yan, yung from na yan, numpisahan mo sa family, recreation, occupation, doon sa pagdating sa message, na-close mo na siya. Ang masasabihin niya, sige bro, gusto kong makita yan, gusto kong malaman yan. Ano yung kinaganda? Hindi mo siya totaling in-invite agad na chinat mo agad siya, bro, sali ka sa business opportunity ko na sa totoo lang, kahit sino yan, kahit best friend mo pa yan, or kaibigan mo yan, kumpare mo, etc. Sa totoo lang, hindi talaga siya interesadong malaman yan agad-agad kasi bakit? Hindi pa ganoon kaklaro sa kanya kung ano ba yung sinasabi mo, okay? Sa tulong niyan, yung tinuro ko sa iyo, no, from na yan, malalaman mo at makakapag-close ka ng schedule or ng appointment para makausap yung mga prospect or client mo. Okay ba yun? Yun lang, I hope kahit paano may natutunan ka sa video na ginawa ko. By the way, I'm Nego Ganas Rosal. See you sa next video na natin ko. God bless.